Ang pag-usbong ng industriya ng motorsiklo sa Pilipinas ay hindi mahihiwalay sa kwento ng isang partikular na modelo na nagpabago sa pananaw ng mga Pilipino sa transportasyon. Ang Honda XR ay may isang natatanging motorsiklo na binuo at ipinamahagi ng Honda Philippines Incorporated na may tanggapan at pabrika sa Batangas. Ang modelong ito ay opisyal na ipinakilala sa merkado noong Disyembre ng taong 2001. Nagsimula ang lahat ng mapansin ng kumpanya ang lumalaking pangailangan ng mga lokal na motorista para sa isang sasakyan na kayang pumunta sa mga sementadong kalsada ng lungsod at sa mga baku-bakong daan ng mga lalawigan. Ang paglikha ng seryeng ito ay binatay sa konsepto ng pagsasama ng katawan ng isang traditional na underbone mopt at ng suspension, pati na rin ang manibela ng isang off-road na motorsiklo. Dahil sa kakaibang pormasyon na ito, tinawag itong dual sport underbone na siyang unang uri sa bansa. Ang ganitong disenyo ay naging sagot sa heograpiya ng Pilipinas na binubuo ng iba't ibang uri ng lupain. Upang lubos na maunawa ng pinagmulan ng motorsiklong ito, mahalagang kilalanin kung sino ang tunay at orihinal na may-ari ng buong tatak. Ang kumpanya nagmamay-ari ng modelong ito ay ang Honda Motor Company Limited na isang pampublikong korporasyon na nakabase sa bansang Japan. Partikular na ang pangunahing tanggapan nito na matatagpuan sa lungsod ng Tokyo. Ang kumpanyang ito ay tinatag ng isang inhinyero at industrialista na si Soichiro Honda kasamang kanyang katuwang sa negosyo na si Takeo Fujisawa noong ika-27 ng Setyembre 1948. Walang isang taong nagmamay-ari ng kumpanya dahil ito ay pag-aari ng mga pampublikong shareholder at mamumuhulan sa pamamagitan ng stock market. Sa Pilipinas, ang operasyon nito ay pinapatakbo ng Honda Philippines Incorporated na isang joint venture na binuo upang masiguro ang mga produkto ay angkop sa panlasa at pangailangan ng mga mamamayang Pilipino. Ang kasaysayan ng pagtatatag ng korporasyon ay nagpapakita na ang diwa ng inobasyon ni Soichiro Honda ang nagbigay daan upang malikha ang mga sakyang tulad ng dual sport map na ito. Ang unang bersyon ay nilabas noong taong 2001 ay ang seryeng may makinang may lakas na 110 cubic centimeter. Ang makinang ito ay kilala sa matipid na pagkonsumo ng gasolina at madaling kumpunuhin. Noong taong 2003, ang modelong ito ang naging kauna-unahang motorsiklo sa Pilipinas na nagkaroon ng mekanismo ng automatic headlight on bilang pagsunod sa mga batas sa kaligtasan ng kalsada. Sa patuloy na pagtaas ng benta, naabot ng kumpanya ang kanilang ika-1 milyong unit ng produksyon noong taong 2005 dahil sa ambag ng seryeng ito. Noong taong 2007, nagpa siyang pamunuan na iangat ang antas ng makina nito sa pamamagitan ng paglalagay ng makina na may lakas na 125cc na hiniram mula sa teknolohiya ng seryeng Honda Wave. Ang pagbabagong ito ay nagbigay ng mas malakas na hatak at bilis na kailangan sa mga matatarik na lugar sa bansa. Kasabay nito, ang bagong makina ay naging compliant sa Euro 2 emission standards na nagpapababa sa polusyong ibinubuga nito sa hangin. Sa paglipas ng mga taon, nagkaroon ng iba't ibang opisyal na variant ng seryeng ito upang matugunan ng partikular na estilo ng pagmamaneho ng mga mamimili. Ang tatlong pangunahing variant na kasalukuyang ibinebenta sa merkado ay ang Dual Sport, ang Dual Sport Extreme o mas kilala sa tawag na DSX at ang Motard. Ang variant na Dual Sport ay ang batayang modelo na may simpleng disenyo ng gulong, na derayos at mga preno na angkop sa pang-araw-araw na transportasyon. Ang Dual Sport Extreme naman ay nilagyan ng mas modernong tampok tulad ng mga gintong kulay na pito ng preno, mas makapal na disenyo ng gulong at mga kaibang kulay ng katawan. Ang bersyon na Motard ay kakaiba dahil ito ay gumagamit ng mga gulong na pang semento street tires imbes ng mga gulong na may malalalim na ukit na pang off-road na nagbibigay ng mas pino at mabilis na takbo sa mga patag na kalsada ng lungsod. Lahat ng tatlong bersyong ito ay nagbabahagi ng parehong pundasyon ng makina ngunit magkakaiba sa panlabas na anyo at mga accessories. Kung susuriin ang katanyagan at presyo ng bawat variant, malinaw na makikita ang pagkakaiba-iba ng mga ito sa merkado ng Pilipinas. Ang pinakasikat na variant sa kasaysayan ng seryeng ito ay ang Dual Sport dahil ito ang pinakaunang bersyon na tinangkilik ng masa at madalas na makikita sa mga kalsada ng probinsya. Ang variant naman ay tinuturing na pinakamahal ay ang Motard at ang Dual Sport Extreme na naglalaro ang presyo sa pagitan ng 73,000 at 600 hanggang 75,000 at 500 piso depende sa taon at lokasyon ng dealer. Sa kabilang banda, ang variant na pinakamura ay ang karaniwang Dual Sport na may panimulang presyo na 70,000 pesos. Ang pagkakaiba sa presyo ay sanhi ng mga karagdagang materyales tulad ng uri ng preno kung saan ang mas mahalagang variant ay may disc brake sa harap at likod habang ang mas mura ay didrum na preno lamang sa likuran. Ang estratehiyang ito sa pagpepresyo ay nakatulong upang mapanatili ang kontrol ng kumpanya sa iba't ibang sektor ng mga mamimili. Sa kabila ng tagumpay sa benta, ang seryeng ito ay hindi ligtas sa mga lehitimong kontrobersiya, issue at technical na suliranin na naranasan ng mga tunay na gumagamit nito. Ayon sa mga ulat mula sa mga mekaniko at komunidad ng mga motorista sa bansa, ang isa sa mga pinakakaraniwang issue ng seryeng ito ay ang usapin ng pag-uga ng manibela o handlebar vibration kapag tinatakbo ito sa mas mataas na bilis.
Ang problemang ito ay madalas na isinisisi sa mahabang disenyo ng front fork suspension na hiniram sa mga off-road na motor na bagamat maganda sa lubak ay nagiging sanhi ng kawalan ng katatagan sa patag na kalsada. Isa pang naging issue sa mga seryeng inilabas noong mga nakaraang dekada ay ang kalidad ng plastic panel o body fairings na madaling mag-crack o lumuwag ang mga tornilyo dahil sa panginginig ng makina na nagiging sanhi ng maingay na tunog habang umaandar. Bagamat ang Honda Motor Company may malalaking global recall para sa kanilang mga sakyan at malalaking motorsiklo dahil sa mga issue sa suspension at preno, ang seryeng ginawa para sa Pilipinas ay hindi nakaranas ng malawakang opisyal na factory recall, ngunit dumaan sa mga serye ng internal na pagpapabuti sa bawat taon ng produksyon upang ayusin ang mga nasabing puna ng mga konsumidor. Ang isa pang technical na aspeto na naging paksa ng talakayan ay ang sistema ng supply ng gasolina nang lumipad ang serye mula sa tradisyonal na carburetor patungo sa programmed fuel injection o PGM-FI. Maraming mga tradisyonal na gumagamit at mekaniko sa mga malalayong lalawigan na nagpahayag ng pangamba dahil mas mahirap kumpunuhin ang sistemang may computer kumpara sa lumang carburetor na madaling linisin gamit ang simpleng mga kasangkapan. Ang isyong ito ay nagdulot ng pansamantalang pagbaba ng interes ng mga taga-bukid na walang access sa mga opisyal na service center na may diagnostic tools. Gayun din, may mga reklamo ukol sa kapasidad ng tangke ng gasolina na naglalaman lamang ng halos 4 na litro na itinuturing na napakaliit para sa isang motorsiklo na idinisenyo para sa mahabang biyahe at mga lugar na madalang mga stasyon ng gas. Ang mga isyong ito ay nananatiling bahagi ng kasaysayan ng pagunlad ng modelo na patuloy na binabantayan ng mga mamimili. Ang kasalukuyang kalagayan ng motorsiklong ito sa merkado ng Pilipinas ay nananatiling matatag, ngunit nakararanas ng matinding hamon mula sa pagbabago sa panlasa ng mga mamimili. Kung noong unang bahagi ng dekada 2000 ay ito ang hari ng mga kalsada, sa kasalukuyang panahon ay nagbago ang takbo ng merkado dahil sa pagsikat ng mga automatic transmission na scooter tulad ng seryeng Honda Click at Yamaha Mio. Ang mga bagong mamimili ay mas naghahanap na ngayon ng mga kaginhawahan sa pagmamaneho kung saan hindi na kailangang magpalit ng kambyo, lalo na sa mga syudad na may matitinding pagsisikip sa trapiko. Dahil dito, ang merkado ng mga underbow na may manual o semi-manual na kambyo ay lumiit para sa mga nakaraang taon. Gayunpaman, ang seryeng ito ay may hawak pa ring matatag na porsyento ng benta sa mga rehiyon ng Visayas at Mindanao dahil sa tibay nito sa mga hindi sementadong daan na hindi kayang dungan ng mga karaniwang scooter. Ang pagpapatuloy ng produksyon ng modelong ito ay isang patuloy na mayroon pa ring tapat na merkado para sa mga dual sport underbow sa bansa. Ang kumpanya ay patuloy na nagpapadala ng mga unit sa iba't ibang bahagi ng kapuluan at nagagawa pa rin mag-export ng mga unit na gawa sa Pilipinas patungo sa ibang bansang tulad ng New Zealand na nagpapakita ng mataas na kalidad ng pagkakagawa ng mga manggagawang Pilipino. Ang presensya nito sa mga kumpanya ng courier, cargo at mga pampublikong serbisyo ay nagpapakita ng utility o pakinabang ng motor ay hindi pa rin mapapantayan ng mga modernong scooter. Ang tibay ng bakal na chassis at ang mataas na ground clearance nito ang nagiging dahilan kung bakit ito pa rin ang pinipili ng mga taong nagtatrabaho sa sektor ng agrikultura at konstruksyon. Upang mapanatili ang interes ng publiko, ang mga pinakabagong bersyon ng seryeng ito ay nilagyan na ng mga digital na instrumento o digital meter panel na nagpapakita ng bilis at antas ng gasolina sa mas malinaw na paraan. Ang disenyo ng harapan ay binago rin upang maging kahawig ng seryeng Honda CRF na kilalang linya ng mga purong off-road na motorsiklo ng kumpanya. Ang mga hakbang na ito ay ginawa upang ang lumang pangalan ng modelo ay maging kaakit-akit pa rin sa mga kabataang rider na naghahanap ng modernong porma ngunit may subok na tibay. Ang kompetisyon ay patuloy na nagiging mahigpit dahil sa pagpasok ng mga murang motorsiklo mula sa China, ngunit ang reputasyon ng tatak ng Hapon sa usapin ng pyesa at muling pagbebenta ay nananatiling bentahin nito. Ang paglalakbay ng Honda XRM mula noong taong 2001 hanggang sa kasalukuyan ay nagpapakita ng malalim na koneksyon ng teknolohiya ng Hapon at ang kultura ng transportasyon sa Pilipinas. Mula sa pananaw ni Soichiro Honda maghatid ng kalidad at inobasyon, ang modelong ito ay naging isang pambansang sagisag ng kasipagan ng mga Pilipino. Bagamat may mga isyu at pagbabago sa takbo ng makabagong merkado, ang katapatan ng mga gumagamit sa probinsya ang nagpapanatili sa buhay ng seryeng ito. Ang kasaysayan nito ay hindi lamang kwento ng bakal at makina, kundi kwento ng milyong-milyong Pilipino na nagtiwala sa isang sasakyan upang marating ang kanilang mga pangarap at destinasyon sa bawat sulok ng bansa.